kayo po ay may mga areas na designated kasi marami pong mga kapatiran ang kasama sa cast ng presentation at yan po ay to be systematic, to be organized kasi marami po tayo sa Sabado. We have 38 guests and as experience po namin, yan po ay may possibility na madagdagan. Okay? So, yung last natin, Hanukkah, ang expected lang ay mga 250. But during the presentation, during the event, ito po ay naging 300 plus. Kaya para ito po ay maging maayos, kasi marami po ang cast, ay iyan na po yung upuan. Kaya kung makikita ninyo sa Saturday ay mayroong mga naka-reserve. It does not necessarily mean na mayroon tayong mga parang ito ay para lang sa grupo na ito at kayo ay para doon. Hindi po, just to organize at maging systematic tayo. Kaya gagawin po natin yan dahil malaki po yung cast. Nasa 129 ang cast. Kaya mamaya, aralin namin, but dati kasi ang announcement ay doon po tayo sa ating courtyard, which is the parking area. Iyan po ay because of the weather forecast ng Pag-asa that on September 14 ay meron talagang heavy rains. Kaya hindi na po natin magagawa ang lahat. Kaya nagbago ang lahat ng setup at saka ng mga formation. Kaya mamaya ang lahat po ng cast ay you have to be here. Kasi talagang mababago ang ating formation. We will utilize the other part of the stage. Kaya, be obedient, be supportive. Ito po ay isang malaking production na ating pong pinaghandaan. Kaya maraming salamat kasi sabi sa akin ni Pastor Dante, huwag pa raw habaan. Kaya minamadali ko. So, yan lang po, just to remind, and then please expect that you have to read more announcements doon sa ating FB page for you to be guided sa lahat po ng ating mga ginagawa. Thank you very much and God bless us all. Bibit-bitin ko na. Yan. Hello. Morning. Ayan. Kasi sabi rin sa akin kanina, huwag ko rin daw babaan. Umihirit. Opo, may kasalanan. Are you aware, multimedia, that you have the AVP for the Grandparents' Day? Because today ay Grandparents' Day. Wala po raw, ate. Oh, sorry po. Sometimes nangyayari po talaga yan. Sorry. Ganyan talaga, pagka mga lolo't lola, pinababayaan na. So, pasensya na ho tayo, mga lolo't lola. Talagang ganun, mga amoy lupa na tayo. But anyway, kahit wala naman yung audiovisual, pwede naman nating mamaya, hindi namin kayo kakalimutan, lolo't lola, no? Taas nga kamay ng mga lolo't lola. Ayan. Wala lang, yun lang. Ganun lang kasimple yun. Huwag na kayo umasa pa ng iba. Walang budget. Di ba, biro lang. Pasayahin lang natin yung mga lolo't lola. Ano po? Malaking role ang ginagampanan niya mga lolo't lola na yan. Okay, so we will honor you later. Huwag po kayong magtatampo. Alam ko yung mga medyo matatanda, maramdamin, di ba? Matampuhin. Nagiging sensitive na yan. Yun ang kwento ni Kuya Arnold sa akin. Kasi hindi pa masyadong na-experience yun. Alright, so again, just to reiterate po, no, September 11, which is Wednesday, tayo po ay merong Yom Kippur, no? And then, pagkatapos po, ang susunod doon ay ang Sukkot, no? Siguro po yung Yom Teruah, kasi yun ang mauuna Yom Teruah, tapos Yom Kippur, tapos Sukkot, baka siguro po next year, gagawin naman natin yung Yom Teruah. Kasi po yung Yom Teruah, actually, just to give you a little background of it,
Yun po talaga ang unang feast sa 7 feasts of the Lord in the fall season. No? Kasi merong tatlong spring, tapos merong summer, tapos merong fall. Ang unang-una sa fall season ay yung Yom Teruah, which is the Feast of the Trumpet. And it is expected po na yung sa Yom Teruah, yung Feast of Trumpet, doon yung second coming ni Jesus Christ. And then tapos sa Yom Kippur, doon niya po ipagtatanggol na ang bayang Israel sa lahat ng kanyang kalaban. And then pagdating ng Sukkot, yun na po yung kanyang final judgment. And then after that, millennium will start. And for all you know, ang Sukkot po lang ang isa-celebrate natin for eternity. Alam niyo po ba yun? Yun lang, sa 7 Feasts of the Lord, ang Sukkot lang. Kanina, doon sa Zechariah chapter 14, ang binanggit po doon, ang utos ng Diyos, no? If you don't celebrate the Feast of Sukkot, ano ang sabi ng Panginoon doon? Paparusahan ko kayo. Read it in Zechariah. It's so important po. Kaya don't miss the Yom Kippur kasi that is day of repentance and atonement. Napakahalaga po niyan mga kapatid. By the way, ito pong 7 feast na ito ay hindi ito man-made tradition. Ang Christmas po ay man-made. Christmas is ordained by man. No? Ni Constantine. Tao ang nag-ordain ng Christmas. Tao ang nag-ordain ng Holy Week, ng Easter. Hindi po ang Diyos. Ang inordain na yung Diyos ay 7 feasts. At yun ang kanyang ipinagagawa. Now, don't get me wrong, na mali ang pag-celebrate ng Christmas. Na mali ang pag-celebrate ng Easter. What I'm saying is, hindi po natin pwedeng tawagin ang Christmas as holy day. Hindi natin pwedeng tawagin ang Easter na holy day because they are not holy. They are man-ordained. Yung 7 feasts of the Lord lang po ang inordain ng Diyos. And it's got to be, especially the Sukkot, to be a perpetual celebration. Kaya yun ang gagawin natin. Susunod tayo sa utos ng Diyos. Alright, hindi po yan ang topic ko ngayong umaga. Ang topic ko is Leviticus. At ito ay continuation ng chapter 1. Medyo nabitin po ako doon. Hindi ko natapos yung remaining slides. At tatapusin po natin ngayon 152. Hindi, biro lang. So we will finish the remaining slides nung chapter 1. But before that, let us bow down before the Lord and let us all pray. Ama naming Diyos na napakabuti sa amin at Ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang ang gumawa ng langit at ng lupa at Ikaw ang lumikha sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na aming nilalapitan sa umagang ito. At sama-sama kami bilang iyong mga anak at bilang magkakapatid ay humihingi po sa iyo ng karunungan, kaliwanagan sa iyong mga salita. Akayin mo kami at turuan mo kami dito po sa aklat ng Leviticus. Mahirap siyang unawain dahil 1,000 taon na ang nakaraan ng ito ay nangyari at 1,000 taon na ang nakaraan ng ito ay naisulat. Kung kaya't kailangan po namin ang gabay at patnubay ng Espiritu Santo upang ito ay aming maunawaan sa aming kapanahunan. Tulungan mo po kaming lahat mula po sa akin na iyong tagapaghatid at maging sa aking mga kapatiran na tagapakinig, maging yung nasa kanilang mga tahanan. Again, Lord, we honor you and we thank you. We give you all the glory and the honor and the praise in Yeshua's name. Amen and amen. So, the book of Leviticus, ay bakit nawala po? What happened? Yan. Alright. So, I'd like us to again read the entire chapter just to give us a good grip of what is happening. No?
in the book of Leviticus. Verse 1 says in chapter 1, Adonai called to Moshe or Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the people of Israel. Say to them, when any of you brings an offering to Adonai, you may bring your animal offering either from the herd or from the flock." Bakit po nagdi-disconnect ang internet? Dali lang po. Now, yung una pong verse na binasa natin, sabi doon, Adonai called to Moshe. When God first called Moses up to the Mount of Horeb or the Mount of Zion, nadidiscourage tuloy ako. Mount Sinai, it was so important, no? Kung natatandaan niyo po yung pag-aaral natin sa book of Exodus, it was so important that Moses was required by the Lord to come along with Joshua and then along with Aaron, and then pagkatapos po ay papanig sila doon sa bundok at i-receive niya yung law. No, the law. Yung pong law ng Diyos ay i-receive niya para doon malaman ng Israel kung ano ang definition ng kasalanan at kung ano ang karampatang kaparusahan kapag ito ay kanilang sinuway. So yun po yung unang ibinigay ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. So after giving Moses the law, na naka-stipulate doon kung ano yung kanilang mga susundin at kung ano ang magiging consequences kapag hindi nila sinunod yun po yung una. And then pangalawa is yung pong pag-receive niya nitong mga Levitical sacrificial system. Kaya yung pong sa chapter 1 ng Leviticus, sabi doon, Adonai called to Moshe. Ibig sabihin, napakahalaga po nito dahil what he will receive from the Lord ay ano yung mga Levitical sacrifices na gagawin nila para just in case na ma-violate nila yung law, ay ma-appease nila ang Diyos. Kaya mahalaga ito na maintindihan ito ni Moses at ma-deliver niya ito sa mga tao. Kaya pag binasa po natin ang Leviticus, babasahin natin ito, na siya ay continuation ng Exodus. No? Karugtong na karugtong yan. Kaya ito na po, binibigay na ng Diyos. Kapag ka na-violate niyo ang aking natin, na ang pwede lang silang mag-offer dun sa sacrificial system nila para lang dun sa mga unintentional sin. Di nila sinasadya. Sinadya nila, alam na nila. Ito na yung mga panuntunan ninyo. Kapag binayolate nyo yan, ibig sabihin, kayo ay nag-commit ng intentional sin. At dahil doon, walang katapat na sacrificial system yan. You will live in your sin for the rest of your life, carrying that burden that you are not forgiven. Wow, that's too heavy, ano po, para sa mga Israelita. Ayan. Okay? Good. Let's continue. Verse 2, speak to the people of Israel. So merong task si Moses to deliver itong, kung paano niya deliver yung law. Ngayon, meron siyang task to deliver to them kung ano yung magiging sistema ng sacrificial system.
Mabigat na responsibilidad dito kay Moses. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, "Speak to the people of Israel, say to them, when any of you brings an offering," mamaya po, ika-clarify natin yung word na offering. No? "When any of you brings an offering to Adonai, you may bring your animal offering either from the herd or from the flock. If his offering is a burnt offering from the herd, he must offer a male without defect." So God is expecting the best among the best. Hindi pwede sa kanya ang tira-tirahan. No? Hindi pwede sa Diyos yung pwede niyan. Sa madali salita, sa Diyos, pag nag-alay tayo, hindi pwede yung pwede na yan. It must be the best among the best. The best of the best ang iyahandog natin sa Kanya. At hindi yung nagbabago yung principle na yan. No? From the time of Leviticus up to now, hindi nagbabago ang principle ng Diyos. And He sets a beautiful example. He Himself, because God, our Father, offered the very best, His only begotten Son. The sinless one ang inoffer sa atin. He is to bring it to the entrance of the tent of meeting. Now, more or less, you can picture in your mind kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Kasi we have taken up in Exodus ang itsura ng ating pong tabernacle. And of course, it has a similar infrastructure doon sa kanilang temple in Jerusalem. So that it can be accepted by Adonai. So the standard is hindi tayo. Ang standard, ang Diyos. Yung ia-accept niya, hindi yung acceptable sa tao. So kaya pagdating sa pagsamba sa Diyos, no, ito po ay yung katanggap-tanggap sa Kanya, hindi kung ano yung popular sa atin. Hindi kung ano yung makaka-attract sa maraming tao. Kundi kailangan acceptable sa Kanya. So para maging acceptable yan, dapat standard niya ang masusunod. Hindi standard natin. And if we want to know the standard of God, it's written in His book. It's in His Word. Kung ano ang standard ng Diyos. At yun ang susundin natin. He is to lay His hand upon the head of the burnt offering. I will explain that later if we still have time. And it will be accepted on His behalf to make atonement for Him. Now take note, ito pong word na atonement na ito does not necessarily mean complete forgiveness. Yung pong atonement na ito is just to cover the sin committed, but not to totally erase and be forgiven. It's just to cover. He is to slaughter the young bull before Adonai. Who he? Sino po yung he na sinasabi? Yung pong worshipper, yung individual. No? Yung individual na tao. And the sons of Aaron, the Kohanim, are to present the blood. So the priests are there to facilitate and to officiate. But it is the individual who do the offering or who does the offering. They are to splash the blood against all sides of the altar, which is by the entrance to the tent of meeting. He is to skin the burnt offering and cut it in pieces. Napakamatrabaho, no? No? He is to skin. Mamaya makikita natin. Bakit? Kanino ba mapupunta yung balat? Kanino mapupunta yung mga laman loob? At kanino mapupunta yung karne? May distribution po yon kapag nag-offer sila niyan. The descendants of Aaron, the Kohen, are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. So as I have said po, only the priests are there to assist, to facilitate, to officiate. But they are not the ones offering it to the Lord. It is the individual. The sons of Aaron, the Kohanim, are to arrange the pieces, the head and the fat on the wood which is on the fire on the altar.
He is to wash the entrails and lower parts of the legs with water. And the Kohen is to cause all of it to go up in smoke on the altar as a burnt offering. It is an offering made by fire, a fragrant aroma for Adonai. If his offering is from the flock, whether from the sheep or from the goats, for a burnt offering, he must offer a male without defect. Very specific po, no? A male without defect. At pag sinabi natin without defect, hindi pwedeng baluktot ang sungay, hindi pwedeng ang kulay niya ay kakaiba, no? Meron pong certain specification talaga na dapat nilang sundin para sabihin walang defect. At ang nag-i-screen po, no, yun yung mga priest, trabaho nila yon. Nakapila yung mga tao doon sa north side ng kanilang temple or na kanilang tabernacle, and then they lined up, and every single one of them dumadaan po. So kung nakapila ka, the next available priest nandun, punta ka na doon. Ayan. No? So, siguro kung uso na yung mag-number, hindi ko alam. O, number 2, punta ka kay priest number 2. No? Doon ka sa counter na yon. So, prepare nila yan. He is to cut it into pieces, and the Kohen is to arrange them with the head and fat on the wood, which is on the fire on the altar. He is to wash the entrails and lower parts of the leg. Nabasa na natin ito kanina. And the Kohen is to offer it all and make it go up in smoke on the altar as a burnt offering. It is an offering made by fire, a fragrant aroma for Adonai. So, habang binaburn nila yun, may smoke. Literal ba na naamoy ng Diyos yun? Gusto niya yung amoy ng karne na nasusunog? Parang nagba-barbecue. Gusto niya ba yun? Yung smoke na yun? If his offering to Adonai is a burnt offering of birds, he must offer a dove or a young pigeon. So meron palang pwedeng i-offer na ibon, no? Yung dove. Kasi nung time po nila, hindi lahat sila can afford to offer a bull. Masyadong mahal. Remember, they are in the wilderness. Kahit na nung nasa temple na sila, nasa promised land, there was really an scarcity of supply as far as the bulls are concerned. Mahal kasi. Kaya kung mahirap ka, walang excuse. No, hindi pwede pong mahirap lang ako eh. Wala akong may offer kay Lord. Offer ko na lang yung time ko. Offer ko na lang yung ano. Sa book of Zechariah, sabi, don't come to the Lord empty-handed. Especially po ito, was an instruction given to the men. Which means, yung pong mga katatayan, you have to bring your family. Don't send them to the temple. You go to the temple along with your family because you are the leader of the home. And you are not to appear before the Lord empty-handed. Dahil hindi mo pwedeng ikatwiran, mahirap lang ako, wala akong mai-offer. Ang sabi ng Diyos, magdala ka ng ibon. Because the dove was in abundance. Kaya kahit mahirap ka, may mahuhuli kang ibon doon at may i-offer mo yon. So, kaya wala po yan sa laki at liit ng offering. No, alam ng Diyos kung sino yung may kakayahan at kung sino yung walang kakayahan. Ang importante po rito, later makikita natin in other slides, is the obedience of the people. What counts is not how much you offer to the Lord, but how obedient you are to the Lord. Yun po yung binibilang ng Diyos, yung obedience, hindi yung halaga ng in-offer nila. The Kohen is to bring it to the altar, snap off its head, and make it go up in smoke on the altar. Madidimanda ng ano to? Animal cruelty. Its blood is to be drained out on the side of the altar. Kasi bakit po sa leeg? Kasi immediately nawawala ng consciousness yung hayop para hindi na siya maghirap ng matagal.
Isipin nyo, inosente yung mga hayop na yon. Walang kasalanan, pero sila yung papatayin on behalf ng mga tao na nagkasala. He is to remove the wood pouch and its feathers from its neck and discard it on the pile of ashes just east of the altar. He is to pull it open with the wing on each side, but without tearing it in half. The Kohen is to make it to go up in smoke on the altar, on the wood which is on the fire, as a burnt offering. It is an offering made by fire, a fragrant aroma for Adonai. So, in verse 2, nakita po natin doon, ang sabi, if anyone brings an offering, this was God's instruction to them through Moses. Or when anyone brings an offering, or if anyone brings an offering, the word offering there, in Hebrew is korban. No, korban. It is a general term na ginagamit po nila. And one of those ay yung pong ola. Kasi lahat po ng mga offering na gagawin nila doon, may kanya-kanyang pangalan po yun. At ang isa dito is yung ola. Next ano po ay tatalakayin natin yung iba pa. But I will not go into the smallest detail of the name ng mga offering nila. Now, ito pong ola, pag binasa natin sa English Bible natin, ang mababasa natin is burnt offering. Pero hindi po yan ang literal translation ng Hebrew word na ola. Yung pong burnt offering is the functional translation, not the literal translation of the word ola. Okay? So, ola literally means ascend or bring near. Best literal translation for ola is near offering or ascend offering. So, kaya yung pong tinatawag natin na burnt offering, which is in Hebrew ola, ang burnt offering po is the functional translation of the Hebrew word ola, which is one of the names ng kanila pong offering sa Diyos. Okay? So, yun po ay, kumbaga, dinidefine sa atin yung very purpose ng offering na yon. Kaya siya binigyan ng hindi ng functional translation at hindi literal translation. Kanina, nabanggit na nabasa natin na pag in-offer na nila ito, tapos nag-burn na siya doon, merong smoke. At ito pong smoke na ito ang inaabangan ng Diyos, yung smoke na yon. Na magugulat po tayo kasi if you will trace back sa history, yung pong pag-offer na yan, yung may smoke na yan, is pagan in practice. No? It was pagan in practice. Kasi, alam naman po natin na pagkatapos ng flood, ang nakagisnan din nila kasi ay mga pagan practices. And so, kaya, ang Diyos po ay somehow, inalaw niya po yung mga what is common to them that they can easily understand. Para makarelate sila sa Diyos. Kaya pinapayagan niya, pinahihintulutan niya. And so para maintindihan ng mga tao that he accepted yung pong offering nila, kaya po sinasabi doon na mabangong samyo nung usok na nalalanghap ng Diyos. So kaya nagkakaroon tayo ng mental picture na ang Diyos ay parang tao na lumalanghap. Ang sarap ng barbecue No? Parang kahapon dito, paglabas namin, amoy tuyo. May nagluluto ng tuyo sa mga kapitbahay. Kaya sabi na, ang sarap ng tuyo Kaya na, meron tayong mental picture na parang tao ang Diyos na inaamoy niya at nasasarapan siya dun sa amoy. But actually, it's not God, but it is the people so that they can understand that their offering is accepted by the Lord. No? Yun po yung kahalagahan ng smoke na yon. It is not for the Lord to smell the burning meat on the brazen altar,
but it is actually for the people to understand that their offering is acceptable to the Lord. Okay? Nakuha po natin? No? So the smoke is the key element of the offering. And ito pong offering na ito is something personal and individual. Take note, ito po ay ginagawa nila ng umaga at gabi. Twice a day. Every day. And on special occasion, it's even more than 2 in a day. How tedious that was, no? Yung kanilang pag-o-offer na yan, every day. Kaya ang buhay ho nila nakasentro sa pagsamba sa Diyos. Ang buhay nila everyday ay nakafocus sa pagsamba sa Diyos at paghahandog sa Diyos. Now, take note, ito pong binabanggit natin dito na ola, na burnt offering, ay hindi intended para dun sa kasalanan nilang nagawa. Hindi pa ho natin pinag-uusapan yung offering na ibibigay nila dahil sa kasalanan nilang nagawa. Ito pong offering na ito is just to be acceptable to the Lord. Para maging katanggap-tanggap lang sila sa presensya ng Diyos. Bukod pa po yung offering nila dahil may nagawa silang unintentional na kasalanan. Paano kaya yung mga intentional na kasalanan? Paano po ba? Mamaya po. Now, the entire animal is to be burned up. Lalagay nila doon sa malaking brazen altar nila yon, it's to be burned up. And the Lord deals with Israel on both an individual and a corporate level. Which means, yung individual po, pupunta siya, mag-o-offer siya para sa kanya, at meron pa po sila yung para sa buong nation na ginagawa naman ng high priest. Okay? Ginagawa naman ng high priest po yun. So, kaya yung Yom Kippur po ay napakahalaga nun. Kasi meron pong, bago pumasok ang high priest doon po sa Holy of Holies, meron munang seremonya sa labas, sa may courtyard na gagawin yung high priest, before he enters the holy place, and before finally entering the Holy of Holies. Kaya kung mali ang protocol, doon pa lang po sa outside, no, sa courtyard, ay hindi na po pwedeng makarating pa siya doon sa Holy of Holies dahil papatayin at papaslangin na siya ng Diyos doon. Kaya yan po, bago dumating yung Yom Kippur na yan, for the whole week, nagre-rehearse na yung high priest. Nire-rehearse niya po yan. Nire-rehearse niya yan. Kasi hindi dapat siya magkamali doon sa gagawin niya. It must be to the letter. Kung ano yung instruction ng Diyos, yun ang kanyang susundin hanggang makarating siya sa Holy of Holies. Dahil kapag hindi po tinanggap ng Diyos yung kanyang offering pagdating dun sa Holy of Holies, papaslangin siya ng Diyos, hihilahin na lang siya palabas dahil walang pwedeng ibang pumasok doon, hihilahin na lang po siya sa labas, and for the whole year, no? For the whole year, ibig sabihin yung nakaraang taon, kunyari 2024 ngayon, yung 2023, lahat ng kasalanan ng buong bansang Israel ay hindi po napatawad. Kaya napaka-critical nung ginagawa ng high priest na yon. Pero bago dyan, meron po munang seremonya siyang gagawin. Mamaya po. Now, kung ikaw yung individual at ikaw ay naghahandog sa Diyos, at ikaw ay, kumbaga po, average, hindi ka naman sobrang yaman, which is yun ang majority, karamihan mahirap. Yung pong ino-offer nila na meat na yon, ay i-offer lahat yon. At yun po ay mahal. It's kumbaga po, it's a luxury item. Kaya habang ikaw ay dinideprive mo ang sarili mo, takam na takam ka doon sa meat na binabarbecue, hindi mo siya pwedeng kainin. At
yung pong inihahandog nila na yon, ini-specify lang doon kung alin yung pwede nilang kainin. So kaya kung ikaw po ay isang, kumbaga, hand to mouth ka, tapos maghahandog ka ng hayop na susunugin ni kahit kapirasong laman nun hindi mo matitikman, actually you are depriving yourself and giving priority in obedience to God. You are giving priority to obedience sa pagsunod sa Diyos. Yun po ay nagpapahayag sa kanila na priority nila ang Diyos, hindi ang sarili nila. Kaya willing sila na i-deprive ang sarili nila alang-alang sa Diyos. Hindi po alang-alang sa prisa, hindi alang-alang sa tao, alang-alang sa Diyos. Ibibigay nila yung the best. Ibibigay nila yung mahal. Ibibigay nila yung walang defect. To the point na i-deprive nila ang sarili nila. Maihandog lang nila sa Diyos yun. Kaya, it is their aim na dumating yung point na kung ngayon ang inihahandog ko ay dove, I don't want to remain for the rest of my life just offering to the Lord a dove. Ang gusto ko, dumating yung time makakapag-offer ako ng bull. Makakapag-offer ako ng goat. Hindi puro dove. No? And that's their aim na mga Hudyo. To be pleasing to the Lord. Hindi pa po natin pinag-uusapan to be forgiven by the Lord. To be pleasing to the Lord so that you can appear before His presence. So kaya yung meat po is a luxury item. So as again, as I have said, the entire animal is to be burned up and you cannot offer yung pong mga hindi domesticated animals. Ibig sabihin, meron kasi sila noon doon ng mga mountain goat. No? Mga ligaw na mga kambing sa bundok. Hindi ka pwedeng humuli noon at yun ang i-offer mo. It's not acceptable. Hindi humuli ng kung ano lang hayop dyan na kumbaga sa atin po ay mga baboy ramo, ika nga. Hindi po pwede. Meron lang po, kailangan domesticated animals lang po. And sa domesticated animals, kailangan ay yung pinaka-best, walang defect. So, kaya pwede mong i-offer ang bulls, pwede mong i-offer ang sheep, no? Yung birds na in-specify nila, hindi lahat ng birds. And it had to be the best animals. Now, what we are picking here, mga kapatid, hindi naman pinauulit sa atin ng Diyos to eh. Kasi napaka-impractical na sa panahon natin ngayon. Yung celebration natin ng Sukot, kung susundin po natin yung kanilang ginagawa, una, hindi natin alam kung paano talaga yon. Yung nababasa at nakikita po natin, mga tradition nila yon. And we are not obliged to follow the tradition of the Jews because hindi naman God ordained yon. Ang pinag-utos ng Diyos is i-memorialize. Kung paano natin i-memorialize yon, it's up to us. But let us just be careful kasi baka masingitan natin ang mga pagan icons. No? Maging maingat lang tayo doon kasi baka mamaya may sinasayaw na tayong ribulto dyan na kamukha ni Dante Peña, tatamaan tayo ng kidlat dyan at bubuka ang lupa, kakainin tayong lahat. So let us be very, very careful lang. No? Kung paano natin siya i-memorialize. Well, for the Sukot, kung nakita niyo yung dekorasyon po natin, kasi ang pinaka-main symbolism ng Sukot po ay yung lulab at yung etrog. No? Yung lulab. Kaya meron siya mga palm trees na gano'n, binungkus po yun ng merong kinuha sa ilog, nila, tapos binungkus yun. At pag nabungkus mo na yun, hindi dapat na sumabog. Tapos sa kanan nila, hawak nila yung lulab, tapos sa kaliwa nila, hawak nila yung etrog. Hindi po itlog, etrog, na ang kaparehas niya po ay parang lemon natin. It's a citrus fruit, parang lemon, yellow, malaki siya. At yun po kasi, ang pinaniniwalaan nila,
na forbidden fruit, na kuminsan tawagin nila is Adam's apple. Yun po yun. So hawak nila yon, and during the celebration, for 7 days yan, tatayo sila, and then tapos igaganon nila yung lulab at saka yung etrog, no? Tapos merong sideways, merong up and down, tapos haharap sila dito, tapos ganun ulit, ganun, tapos ganun, tapos ganun. So, ang kino-cover niya is north, east, west, and south, which means yung po ay nagsisimbolize na ang Diyos, kumbaga siya, ang kino-cover niya ang buong mundo. Yun po yung sinisimbolize nun. Okay? So, kaya huwag kayong magtaka bakit may mga lemon dyan. Wala na akong titimplahin sa bahay. Nandyan na lahat. So, kaya yan po yung nila, symbolism nila. Now, ha? So it had to be the best animals, no? Pinaka-the best. So, pinipika po natin dito is the principle. What's the principle, mga kapatid? Hindi natin kailangan magdala ng hayop dito. Hindi natin kailangan magdala ng baka, ng kambing, no? Para ihandog sa Diyos. Kakatayin yan. Kundi, anong hinihingi ng Diyos? The best. Dadalhin natin sa Kanya yung the best. Haharap tayo sa Diyos ng the best ang ating pagharap sa Kanya. How are you going to do that? It's up to you. Kung paano po kayo pupunta dito, yung pinaka-the best ang dala ninyo sa Panginoon. Okay? Animal choice depended on ability of worshiper to provide. Nabanggit ko na po kanina. So, paano tumatakbo yung ritual? Dala-dala mo yung hayop, i-inspectin nung priest, siya magbibigay ng approval, no? Kaya yan po yung naging ugat ng corruption sa temple. Tatandaan nyo, nagalit si Jesus. Ba't niya pinagtataubo yung mga dun sa templo? Kasi, siyempre, if you are coming from Nazareth or if you are coming from, let's say, Galilee, it's a 2 days walk. Wala naman yung transportation nila ay hindi ganoon ka-convenient. Naglalakad sila. 2 days walk po yun from Galilee. Bitbit mo yung hayop. Pagdating doon, lantang gulay na, pati yung hayop. So, hirap na rin sa paglalakad. So, kaya nangyari po, on the way, pinanghintulutan yung pagbili. Pero, kailangan the best. Kaya, nangyari po, pagdating doon sa templo, siyempre convenient, kung galing ako ng Nazareth, galing ako ng Judea, galing ako ng Galilee, no? Maglalakbay ako, convenient, wala akong bitbit. Pagdating ko sa templo, bibili na lang ako. Kasi approved naman ng mga temple priest yun. Kaya lang po, yun na nga, naging kalakal na siya, wala na, mga binebenta na ay may mga pandaraya na nangyari, kulang na sa timbang, kumbaga, no? At kung ano-ano ng mga, kumbaga, illegal ang ginawa nila. Yun po yung kinagalit ng Panginoong Hesus doon. Ginawa na nilang bahay kalakal yung bahay panalanginan. Nagalit na ang Diyos. No? So, kaya pagkatapos po nun, kakatayin yun. And then, yun na po, yung paghahandog na nila. Now, ano po ba itong laying on of hands na ito? So, yung hayop, pag ihahandog nila, ipapatong nila yung kamay nila doon, individually. Pag ito po ay hayop na inihahandog para sa kanilang kasalanan. So, kapag acceptable na dun sa priest, yung na-inspect na lang priest yun. Ipapatong nila yung kamay na doon, ang tawag po doon ay shemika. It acknowledges this animal is for sacrifice. Okay? At kung sila po ay may kasalanan, yung kanilang kasalanan, itinatransfer na nila doon sa animals. Yun po yung symbolism nun. Pero of course, may mga ibang symbolism po yung pagpapatong ng kamay. But in this particular case, yun po yun, no? Na itong animal na ito is for sacrifice. And if it is a sin offering, ito pong sin ko ay ipinapasa ko na sa hayop na ito. At yung imbis na ako yung mamamatay dahil sa kasalanan ko, siya na ang mamamatay. Yung hayop. So kaya na-atone na ako sa aking
unintentional sin. Okay? So, now, other symbolism po ng laying ng hands. Ginagawa natin yan, no? Naging practice natin dati. When I learned the real meaning, hindi na ako masyadong nagpapapatong ng kamay. No? Baka yung kasalanan ko mailipat pa sa iyo. Meron ito, yung katulad ng ginagawa nila noon, na ipinapasa mo yung authority. No? Papasa mo yung authority, ililay hands mo siya, ipapasa mo yung authority sa kanya. So, isa po yun. Yung binanggit ko kanina, yung guilt, ipinapasa mo dun sa hayop. Kaya alam niyo po ba, yung sukot natin, may portion po kasi doon, mga parents, I encourage you to please bring your children along with you sa sukot. Kasi may portion po tayo doon na kami ni Pastor Ed ay ililay hands namin yung mga bata. And you know what? Nung nagpa-practice po noon, nilapitan ko yung mga bata at pinapatong ko yung kamay ko sa kanila, there is something that I have realized. Because all of them, from the smallest to the biggest na mga bata, nung ginagawa ko yung practice pa lang po yun, lahat sila talagang nakatitig sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong iniisip nila, pero I can see the innocency, tama ba yung word ko? Na napaka-innocente nila. And yet they are so serious doon sa ginagawa namin, kahit 2 beses na namin na-practice. And so, when I went home, sinishare ko nga ito kay Sister Lily, I realized something here. Kaya sabi ko, Lord, from this moment on, please keep my hands pure and clean. Kasi ipapatong ko ito doon sa mga bata, the next generation of leaders and workers of this church. Kaya sabi ko, Lord, please make these hands clean. Napaka-innocent itong mga batang ito. It is not sa akin po, dating sa akin, I don't know, hindi lang siya part ng program. It symbolizes something personally to me. Kaya nung ipinapatong ko po yung kamay ko ganyan, sabi ko, Lord, am I worthy to do this? Kaya please, Lord, ito lang po, Panginoon, please keep my hands pure and clean. Alam kong hindi naman po akong talaga sala, ito symbolism. Pero remember, yung pong blood, dahil dineclare ng Lord yung brazen altar as holy, and only God can declare someone or something holy. Hindi ko pwedeng i-declare na holy ang sino man. Ang Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. Kasi pag dineclare ni Lord na holy yan, anything or anyone who comes in contact with that thing, nagkakaroon po ng transferensyon ng holiness. Kaya yung pong blood na binibigay doon sa mga hayop, ay yung kinukuha doon sa mga hayop, hindi po allowed yung worshipper na siya ang mag-i-splash ng blood doon sa brazen altar. It is only the priest ang allowed. Kasi po, the moment na yung blood comes in contact with the brazen altar, that blood becomes holy. Because the brazen altar is declared by God as holy. And so, kaya sabi ko, Lord, please, during this time when I lay my hands on these children, please, Lord, make my hands clean. Please make my hands clean. Napaka-inosente nila, mga kapatid. But I know that someday, kung di pa babalik ang Panginoon, itong mga batang ito will become the next leaders and workers of this church who will continue the work of the Lord. Kaya mga magulang, I encourage you to please bring your children. Let the Lord see that there will be the next generation of leaders in this church, and the Lord will prepare them for that. The Lord will prepare them for that. But we need your cooperation, parents. We need your cooperation. This is serious matter before the Lord. This is not just, wala lang tayo magawa kaya tayo nagsukot.
This is in obedience to God's commandment. And it's a very, very symbolic po ito. First time in our church na gagawin natin ito, mga kapatid. Let us put our hearts and our minds into it. Kaya sabi nga sa inyo, ito lang pong sukot ang mananatili for eternity na gagawin natin, isa-celebrate natin. Now, para sa nation of Israel po, anong ginagawa nila? Meron pong goat, at dito po lumabas yung concept na scapegoat. No? Meron po silang goat, na ang gagawin ng high priest, ipapatong niya yung kamay niya doon, symbolizing po na nire-represent niya ang buong sin ng Israel. At ipinapatong niya na doon, tinatransfer niya doon sa scapegoat na yon. Now, hindi po nila papatayin yon, yung scapegoat. No? Meron pong isa pang goat na papatayin. Pero yung scapegoat na yon, papatong niya yon, mag-a-utter siya ng prayer, no? Taken from the book of Psalms also. Papatong niya yun doon, pagkatapos pakakawalan nila yung goat. Kaya escape. Pakakawalan nila yon in such a way na yung goat hindi na makakabalik sa kanila. Which symbolizes na yung kasalanan na ginawa ng buong Israel sa panahon na yon, pinakawalan na nila at hindi na babalik sa kanila. So, in principle, ano po ang application sa atin ngayon? Ang anumang kasalanang inihingi na natin ng tawad sa Diyos at ibinigay na natin kay Jesus Christ, pinakawalan na natin yon sa wilderness at hindi na dapat pabalik-balik sa atin. Kaya yun naman po yung buong Israel na yon. Ang hiningi hindi individual. Kasi may kanya-kanya pa sila, individual kasama yung high priest doon. Buong Israel na yun, buong nation. Kaya ang Diyos po, mga kapatid, listen to me. Sa kasalanan ginagawa mo, papapanagutin ka ng Diyos individually. Pero sa kasalanan ginagawa ng simbahang ito, papanagutin tayong lahat ng Diyos. And we cannot escape that. Kaya ganun na lang po yung prayer ko no? Doon sa anointing na yun. I don't know, but sa lahat nung nakita ko dito during the rehearsal, yun yung pinaka-very touching. Talagang natouch ako doon sa mga bata na yan. Now, kaya po pag ako bilang pastor o si Pastor Ed ay gumawa ng kasalanan, kahit kayo ay malinis, wala kayong ginagawa, at may ginawa akong kasalanan, din paparusahan ng Diyos ang simbahang ito. Can you feel the weight of it? And that is something, alam ko, si Pastor Ed, kami po, yan ang ayaw naming mangyari. Kagabi po ay nag-celebrate kami ng 20th anniversary ng Lufthansa Technical Training Philippines sa Sheraton Hotel. At nagkaroon rin kami ng handover ceremony. Dumating na yung German na kapalit ko. At ginawa po yung handover ceremony doon. And napaka-symbolic, napaka-significant, maganda po yung aming handover ceremony. And looking back over the years, nung ako po ay naging General Manager ng Lufthansa Technical Training Philippines in 2015 hanggang ngayong 2024 sa aking pagre-retire. Sinikap ko po sa tulong ng Diyos na huwag akong makagawa ng kasalanang kamumuhian ng Diyos. Dahil alam ko pag ginawa ko yon, apektado yung buong kumpanya, apektado yung buong empleyado. Now, hindi ko po, I'll be honest with you, hindi po ako naging ganoon na napakalinis. May mga mali, may mga nagawa akong kasalanan, mayroon akong pero in those years po, kasi nag-backtrack ng mga history. And you know what, during my term from 2015 to 2024, yun po ang pinaka-best year ng aming company. Pinore out ng Diyos ang blessing after blessing sa aming company. Kaya ang nakita ko po doon,
Dahil naobserbahan ko po yun, nakita ko yun eh. 20 years ako nagtrabaho yan, nakita ko doon. At alam ko po na hindi galing ng tao yun. It was the favor of the Lord. Kung bakit nagkaganon yun. Even the time of pandemic, walang na-retrend sa amin, hindi kami sumala sa sweldo, binigyan pa kami ng bonus. Hindi na kumikita ang kumpanya. Pandemic period. Because yung favor po ng Lord nandun. Kaya, I'm appealing to all of you. Hindi lang po sa akin. Sikapin natin na huwag tayong makagawa ng kasalanan na ang paparusahan ng Diyos ay ang buong simbahan. Because ang pagtingin po ng Diyos sa kanila noon, individual at saka as a nation. Sa atin po ang tingin ng Diyos individual and as a church. Kaya prayer nga po namin, Lord, yung pamunuan namin. Yung pamunuan namin kasi naka-umbrella po tayo sa Church of God. Kaya kapag hindi tama ang ginagawa ng mga taong nandito, believe me, affected po tayo. Affected tayo. Ganun din naman, kapag nandyan ang favor ng Lord, ganun din, affected din tayo lahat. Nandun ang favor ng Lord. Nandun po ang favor ng Lord. So yan po yung scapegoat ritual na tinatawag. Late naman nag-start no? Di ba? So, scapegoat ritual is where we see best example of transference of sins. Kawawang goat, no? Inosente, walang kasalanan. Pero sa kanya ipinasa ang kasalanan ng buong bayan. At pagkapasa sa kanya, pinalayas pa siya na hindi ka na makakabalik dito. Kaya hindi nila alam kung mabubuhay yung goat doon o ano ang mangyayari sa kanya. But the thing is, dala ng goat yung lahat ng kasalanan ng buong Israel. Ito po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin eh. Yung lahat ng kasalanan natin, yung pong unintentional at intentional sin, binitbit lahat ng Diyos, ng Panginoong Hesus. So during this time, prayers are said, yun nga po sabi ko kanina, historically, sa Psalm 40, 51, 66. So the worshiper kills the animal and the ritual killing is called shahat. Killing to be quick and humane, and blood is splashed on sides of altar. Daanan na po, nampasan na natin yan. Nabanggit ko na yan. Anong purpose of the burnt offering? Ola is designed to allow worshiper to approach God. So gagawin po nila yon para i-allow ka to approach God. So hindi po nila ginagawa yan talaga ng basta-basta lang. Number 2. Hello. Number 2. Hello. Hello. Wala. Aw. Hello. Yan. Hello. 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 Yan. Okay. Ang daming commercial. By the way, pag-pray niyo po ako ha, tsaka si Pastor Ed. Kasi, I don't know, there is something inside of me doon sa anointing na yun ng mga bata. Kaya pag-pray niyo po ako, tsaka si Pastor Ed, kasi kami mag-o-officiate po nung anointing na yun. No, kami mag-o-officiate nun. Now, going back, Ola is designed, number 1, to allow worshiper to approach God. Number 1. Number 2, gain peace with God. Number 3, offering was gift
or ransom to God. It is a gift. No? And then number 4, smoke brought pleasure to God. I've explained that already. A favorable attitude toward the man. So yan po yung purpose of the burnt offering na ola na pinag-uusapan natin dito. No? Yung po yung purpose niyan. So, ano po nagagawa ng ola na ito? Una, it did not atone for sins per se. Number 2, did not wipe clean the man or his sins. Kasi iba pa po yung offering. No, hindi po kasi sin offering ito. No, it is just to allow them to approach a holy God. It did not remove sin. It did not transform worshipers' sinful nature. So, hindi po siya ang natatransform dito. Walang transformation pa pong nangyayari. So, purely, pag tinignan po natin, the worshiper is just preparing himself or herself so that pag-approach niya sa Diyos, nahihingi na siya ng tawad, it will be acceptable to God. So, kumbaga may prerequisite pala. Diba? May prerequisite bago ka makahingi ng tawad sa Diyos. Kailangan gawin mo munang lahat ito para paghingi mo ng tawad, naka-first base ka na. And they have to go through this tedious process just to be forgiven by the Lord of their unintentional sins. Yung pong mga nakakumit ng intentional, they have to wait for the Yom Kippur. And that is done once a year. Kaya put yourself in the shoes of the person who committed intentional sin. You have to wait for 1 year carrying the burden of your sins. And you are day-to-day bothered in your conscience that you are not forgiven. You carry the guilt. Intay ka pa doon sa priest, sa high priest. Intay ka pa na ipapasa ng high priest doon sa scapegoat. And yet, hindi pa naman napatawad din. Kasi nilagay lang doon sa goat, pinalayas lang yung goat. Huwag ka nang babalik. Ibig sabihin, ang message sa kanila, huwag nyo nang gagawin yung ginawa yung kasalanan na yan. Huwag nyo nang uulitin. Di ba? So, tayo po, di ba, may tendency tayo. Kasi ang dali nating humingi ng tawad eh. Kasi ang treatment natin sa sin, napaka-light. Kaya, Lord, sorry ha. Tawarin mo ako, Lord. And then, after 2 seconds, no, masaya ka na ulit. Sila po, 1 year. Hindi pa napatawad, na-cover lang. Dinala lang ng scapegoat. Now, lastly, ano po yung sinisignify nito? Anong spiritual significance of the ola? Unang-una po, total surrender and obedience. So kaya yung po, pag ginagawa nila yon, it's a total surrender sa Diyos. At pagsunod sa inutos ng Diyos sa kanila. Kaya nila gagawin yon, no? And of course, it is a substitute para sa iyo. Na ang goat yung mamamatay o yung goat yung magdadala ng kasalanan mo na pag naipatong na yung high priest yung kamay niya doon, and you are now ransomed doon sa iyong mga kasalanan, no? And this was a shadow and type of the sacrifice of Jesus. Kaya,
Hindi natin po masyadong maiintindihan yung sacrifice ni Jesus Christ niyon kung di natin naiintindihan to kung papaano nila ginagawa ito noon. No? Pero nakita ho natin, undescribable po talaga Undescribable ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung meron ng isang Hudyo na nabuhay nung panahon ni Moses at tatayo dito, napakapalad nyo si O.G. Bacoor. Siguro yun ang sasabihin sa atin Kung nabuhay kayo sa aming kapanahunan, ewan ko kung may tatagal sa inyo. Baka yun ang message sa atin Kaya mapalad ho tayo. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, sa ginawa para sa atin, mga kapatid? So, what have we learned dito po sa unang burnt offering na nakita natin dito, mga kapatid? Unang-unang, tingnan nyo po, di ba? Again, let me close with this. Pinatawag ng Diyos si Moses sa Mount Sinai, ibinigay ang batas para maliwanag sa kanilang lahat kung ano ang pamantayan na kanilang susundin. At maliwanag sa kanila na kapag ito ay na-violate nyo, ito ang consequences ng inyong nagawang pag-violate dyan. Pero, may paraan. So, kaya sa pangalawang pagtawag, pangalawang summon ng Diyos kay Moses, ito naman ang gagawin nyo kung sakaling ma-violate ito. Okay? Ito ang gagawin ninyo for the individual na naka-violate ng nakagawa ng unintentional sin. And then, ano yung gagawin ninyo ng high priest para makahingi ng tawad para sa buong nasyon? Ito ang gagawin ninyo, Moses. So ano po ang nakita natin, mga kapatid? Ang Diyos, in His mercy and in His grace, siya pa rin talaga ang gumagawa ng way para ang tao po ay mapalapit sa Kanya. Pero gagawin niya ito na merong kusang loob na pagsunod ang tao. Hindi niya po puwersahin, pero nilatag niya. Ito ang batas, ito ang mangyayari. Pag hindi niyo sinunod, ganito ang mangyayari sa inyo. Kung sakali naman nagawa niyo to, ito ang gagawin niyo para mapaglubag niyo ang kalooban ko. Sa madaling salita, meron kayong gagampanang part. At kailangan gampanan niyo ito. At yun ang titingnan ko kung kayo is totally obedient sa akin. At alam na ho natin ang mangyayari. If we are totally obedient to the Lord, it is His nature to bless those who are obedient to Him. You don't need to ask for it. You don't need to ask God to bless you. You just have to obey the Lord, and consequently, He will bless you because of your obedience. Amen? Tayo po tayong lahat. And let us sing to the Lord before we close in prayer. Thank you. Ay, ang dali lang po. Meron pa pong ABP pala. Talaga yung matatanda, makakalimutin na Ayan, sige po. So, ABP daw po muna, at tapos closing prayer, then wala na daw pong closing song. Yan. Yun ang order of the day. Imagine niyo po kung ako yung high priest, nagkamali, di ba? Damay kayong lahat. Buti na lang di na uso ngayon.